Si Scarlett L. Vendimian ay nakatakdang ipakasal kay Prinsipe Kyle simula pa man bago sila isinilang dahil sa isang kasunduan ng kanilang mga pamilya. Ngunit, ang kasunduang yun ay biglang nawasak sa gitna ng isang magarbo na sayawan nang ipawalang bisa ni Kyle ang kanilang pagtatakda dahil sawang-sawa na siya kay Scarlett at gusto na niya ngayon si Teresa, ang kanyang babae, habang labis na nasindak si Scarlett sa pagtataksil na ito. Pumalakpak ang mga bisita sa kasal para kay Kyle at Teresa nang ipahayag niya na malapit na niya itong pakasalan. Hindi niya maintindihan kung paano lahat sila sang-ayon sa lalaking ito na basta na lamang iniwan ang kanyang kasintahan, ngunit malalaman niya rin ang dahilan. Pinuri ni Kyle si Teresa, sinasabing siya ay mabait at matalino. Babae, habang si Scarlett ay isang walang pusong babae. Sinabi niya na ang pagpapanggap na masayang nakatakdang ipakasal sa kanya sa nakalipas na 17 taon ay ang pinakamalaking kahihiyan sa kanyang buhay at talagang masaya siya na makalaya na sa kanya sa wakas. Hindi pa handa si Scarlett na basta na lang sumuko at pinaalalahanan niya si Kyle na ang pagtatakda ng kasal ay gawa ng kanilang mga magulang at hindi niya ito basta-basta makakansela. Sumagot si Kyle na kaya niyang kanselahin ang kasal nang hindi humihingi ng permiso sa kahit sino, dahil si Scarlett ay isang maliit na kriminal na nanggugulo kay Teresa dahil sa inggit. Nagkunwari namang biktima si Teresa habang nagsisimulang magsalita si Kyle tungkol sa kung paano siya binubuli ni Scarlett. Sa loob ng campus ng academy, tinawag ni Scarlett na Cap yun dahil makikita niya sa unang pagkakataon si Teresa ng personal dahil magkaiba sila ng klase. Gayunpaman, si Kyle ay mayroon lamang 2 selula ng utak at nawala pa niya ang mga iyon matapos mahulog ang loob kay Teresa. Iniisip niya na sinusubukan ni Scarlett na insultuhan ang kanyang bagong kasintahan sa pamamagitan ng pagbanggit na nasa elite class ito habang si Teresa ay nasa normal class. Sinabi niya na naikwento na sa kanya ni Teresa ang lahat ng panahong binyuli siya ni Scarlett, kasama na ang pagkakulong sa kanya sa banyo at pagtulak sa kanya pababa ng hagdan. Tinawag niya itong isang malupit na kontrabida at nagpasya si Scarlett na tama na ang pang-iinsulto sa kanya ng lalaking bata na ito. Sinabi niya kay Kyle na wala na siyang pakialam sa mga paratang at tatanggapin na rin niya ang pagpapawalang bisa ng kanilang kasunduan. Gayunpaman, may hihilingin pa siya kay Kyle bago tuluyang matapos ang kanilang relasyon. Ayaw man siyang pagbigyan ng prinsipe, ngunit kampante si Teresa sa kanyang tagumpay at sinabi sa kanya na pakinggan ang nagmamakaawang babae para wala itong pagsisihan. Nagsimulang humanga si Kyle sa kanyang kabaitan at saka tinanong si Scarlett kung ano ang gusto niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanila at ikinuyom ang kanyang kamao, sinasabi kay Kyle na ang huling hiling niya ay suntukin ang babaeng yun sa mukha. Nagulat si Kyle sa kanyang sinabi at tinanong siya kung nawala na ba siya sa sarili, ngunit sa halip na sagutin siya. Ibinato ni Scarlett ang isang suntok sa mukha ni Teresa na may pagka-elegante na siguradong papalakpak pati si Muhammad Ali. Gayunpaman, sa likod ng isang suntok na ito ay isang napakahabang kwento at, sa ayaw man natin o sa gusto, kailangan nating pagtiyagaan itong lahat para makita ang katapusan. Mula pa noong bata si Scarlett, gustong-gusto na niyang manakit ng tao at halos kada linggo, mayroon siyang pinagbubuntala ng kanyang mga kamao. Palagi siyang pinapangaralan ng kanyang kapatid na si Leonardo tungkol sa kanyang pagiging bayolente, pero sinabi ni Scarlett na ginagawa niya ito para sa mas ikabubuti ng lahat. Alam ni Leonardo na nailigtas ni Scarlett ang isang ordinaryong tao mula sa isang mayabang na mayaman, pero hindi niya makalimutan ang hitsura ni Scarlett noon na puno ng dugo. Sinabi niya sa kanya na magiging bahagi siya ng marangal na lipunan sa isang seremonya sa lalong madaling panahon at dapat siyang tumigil sa panununtok ng mga tao at kumilos na parang isang dalaga. Iyon ang magiging pinakamalaking hamon para kay Scarlett dahil nakilala niya ang napakainis na si Kyle sa unang pagkakataon sa seremonya. Sinabi nito sa kanya na siya ay magiging lingkod nito mula sa araw na iyon at ginamit ni Scarlett ang lahat ng kanyang lakas ng loob para pigilan ang sarili na suntukin ito sa mukha. Dahil alam niya na ito ang pangalawang prinsipe ng bansang ito pati na rin ang kanyang kasintahan. Iyon pa lamang ang simula ng kanyang paghihirap dahil patuloy siyang inasar at pinagtripa ni Kyle. Bagamat limitado ang kanyang pagkilos dahil sa kanilang sitwasyon ng pamilya, kahit ang kanyang ama ay hindi makatulong. Siya dahil nakikitungo sila sa pamilya ng hari. Kaya tiniis ni Scarlett ang pagpapahirap sa kanya sa loob ng maraming taon. Sa huli, naging 15 siya at nakapasok sa National Academy na may matataas na marka at agad na nagkaroon ng maraming tagahanga.
Sa kasamaang palad, naroon din si Kyle at ipinahayag niya sa publiko na maglilingkod siya rito bilang alipin kahit sa loob ng academy. Gayunpaman, si Scarlett ay naging manhid na sa pang-aapi at pagwawala nito kaya nanatili siyang walang emosyon habang nakikitungo sa kanya. Ilang araw ang lumipas, biglang pumasok si Kyle sa kanilang silid-aralan na galit at sinimulang murahin siya habang inuutusan siyang bilhan siya ng pananghalian. Humingi ng paumanhin si Scarlett at sinabi sa kanya na gagawin niya ito agad, ngunit hindi pa rin nasiyahan ang walang hiya. At kinaladkad siya para parusahan habang iniwan ng mga alipores niya para bantayan ang mga babae para hindi sila magsumbong sa mga guro. Di nagtagal, nalaman ni Scarlett na galit si Kyle dahil ibinaba siya sa regular na klase dahil sa mabababa niyang grado at gusto niyang ilabas ang galit na yun sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya. Balak niyang gupitin ang buhok niya at dalhin yun sa klase niya bilang tropeo at kahit sanay na si Scarlett magtiis, sumusobra na yun. Sinabi niya rito na tumigil siya o magsusumbong siya sa pamilya niya, pero ininsulto ni Kyle ang kanyang ama, tinawag niya itong alila lang ng pamilya ng hari. Akmang bibigwasan na ni Scarlett ang kawawang lalaking ito, pero sa buti na lang, dumating si unang prinsipe Julius. Malapit at agad siyang pumagitna para pigilan ang away. Wala nang nagawa si Kyle sa harap ng kanyang kapatid at umalis matapos siyang pag-alitan. Alam ni Scarlett na babalik pa rin siya para guluhin siya ulit, ngunit nagpasalamat siya kay Julius sa pagliligtas sa kanya. Sumagot siya na inililigtas lang niya ang kanyang nakababatang kapatid bago nakipag-usap ng bahagya kay Scarlett, na nagsimulang gumalang sa kanya dahil sa kanyang magandang pagkatao. Alam niyang si Prinsipe Julius ang pinakamagaling na kandidato para maging susunod na hari, ngunit natatakot sa kanya ang mga corrupt na maharlika at sinusuportahan nila si Kyle para iligtas ang kanilang mga sarili. Gayunpaman, ang paggalang na mayroon siya sa unang prinsipe ay agad na nauwi sa inggit nang malaman niyang si Julius ang nakakuha ng perpektong marka sa lahat ng mga asignatura. Natapos ang kanyang sunod-sunod na pagiging pinakamataas na score, naisip niya na talagang kahanga-hanga at masipag si Julius, ngunit nang lumapit ito sa kanya at sinabi kung gaano kadaling makakuha ng perpektong marka, nainis siya. Personal niya itong kinuha at nagpursigi siyang talunin ito sa susunod. Ngunit kumalat ang mga chismis na sinadya ni Julius na magpatalo dahil gusto siyang pasayahin. Mas lalong nabuwisit si Scarlett dito at nagdesisyong huwag na itong pansinin, ngunit patuloy pa rin siyang kinukulit ni Julius. Sinusundan pa nga siya nito pagkatapos ng klase. Nagtatanong kung kumusta na sila ni Kyle at biglang napagtanto ni Scarlett na hindi na siya ginugulo ni Kyle kamakailan sa kabila ng kahihiyang tiniis noong nakaraang araw. Napagtanto niya na ginugulo siya ni Julius para layuan siya ni Kyle at halos nagsimula na siyang tignan ito sa positibong paraan. Bigla na lang siyang nilandi ni Julius at muntik na siyang mahulog dito. Kung hindi lang siya nito tinawag na isang kawili-wiling nilalang, nabigla siya sa sinabi nito, pero lumabas na hindi nagsisinungaling si Julius at talagang iniisip niya na si Scarlett ay isang kawili-wiling nilalang na karapat-dapat pag-aralan at nagtatago pa nga siya ng mga tala tungkol dito. Doon na nagsimula siyang kamuhian si Julius at gustong suntukin ito kasama si Kyle balang araw. Balik sa kasalukuyan, lahat ng kanyang galit ay sa wakas nakahanap ng labasan sa mukha ni Taran. Sa isang suntok, pinatalsik ni Scarlett ang babae at tinamaan pa ang dalawa pang lalaki kasama niya. Nabigla si Kyle at tinanong siya kung ano ba ang ginagawa niya, at malamig na sumagot si Scarlett na nababagabag siya sa malupit niyang mga sinabi at kailangan itong pagbayaran ni Taran. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa pulutong ng mga nagulat na maharlika, batid na ang bawat isa sa kanila ay mga corrupt. Galit siya sa kanila dahil nagdiwang sila ng kanselahin ni Kyle ang engagement, kaya isinuot niya ang kanyang mga guwantes na panuntok na daladala niya sa lahat ng oras kung sakaling may emergency. Nagpanik ang mga maharlika at tinawag ang mga gwardya, ngunit agad silang pinatulog ni Scarlett gamit ang mahika bago niya isa-isang galpiin ang mga maharlika. Nagsimula nang humingi ng tulong ang mga maharlika, nag-aalok ng kanilang mga alipin bilang kapalit, kahit na bawal ang pangangalakal ng alipin sa bansa. Napagtanto ni Scarlett na ang mga lalaking ito ay walang kwenta at hindi niya ikukonsensya kung babalatan niya sila ng buhay, kaya't ginamit niya ang espesyal niyang mahika sa oras para mapabilis siya at nagsimula siyang manakit gamit ang kanyang mga kamao na kaya ng lahat. Di nagtagal, lahat ng maharlika ay nakahandusay na sa lupa. Si Kyle na lang ang natira at nabasa na niya ang kanyang pantalon pagkakita sa tunay na anyo ni Scarlett.
Sinabi niya dito na siya na ang susunod at nang susuntukin na niya ito, dumating ang kanyang kapatid na si Leonardo para pigilan siya. Gayunpaman, huli na siya at sinuntok ni Scarlett si Kyle sa pader, nakakaramdam ng ginhawa. Habang labis na nasindak si Leonardo nang makita ang mga maharlika na nakakalat sa lupa, aliw na aliw naman si Julius. Gusto ring suntukin ni Scarlett si Julius sa mukha, pero nagpasya siyang huwag nang lumampas doon sa ngayon. Lumapit siya kina Julius at Leonardo para batiin sila at tinanong siya kung ano ang dahilan ng kanyang biglaang pag-aalsa. Sa una, nagsalita si Scarlett na parang ChatGPT, sinasabing gumawa sila ng mga gawaing hindi kayang banggitin at pagkatapos ay nagsimulang magbigay katwiran sa kanilang sarili kaya pinarusahan niya sila kaagad. Ngunit nang si Julius humingi sa kanya na ibigay ang eksaktong detalye, sumagot siya na ininis siya kaya't pinatulog niya. Si Leonardo ay parang kinabahan nang marinig ito, pero si Julius ay nagsimulang tumawa. Sinasabi na sana ay may nag-imbento na ng mga kamera dahil gusto niya talagang makita kung paano tinalo ni Scarlett ang lahat ng mga noble. Sabi niya dapat naghintay na lang siya sa kanya para simulan ang kanyang away, pero sinabi ni Scarlett na hindi makatwiran ang kanyang hinihiling. Samantala, ang kanyang kapatid ay nagsimulang mag-alala ng labis, iniisip ang mga posibleng mangyari, pero tiniyak ni Julius sa kanya na aayusin niya ang mga bagay dito. Biglang nagsimulang mahilo si Scarlett at bumagsak sa sahig na may Julius na samalo sa ulo niya bago pa man ito tumama sa lupa. Nagising si Scarlett pagkaraan ng 3 araw, naririnig ang tunog ng mga kampana sa kanyang ulo. Habang dahan-dahan siyang nagkakamalay, napagtanto niya na samobra siya sa paggamit ng kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanya ni Cronoa, ang Diyos ng panahon. Gayunpaman, sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang katulong sa ibabaw niya. Nakatutok ang isang kutsilyo sa kanya, kalmadong tinanong ni Scarlett ang katulong kung sino siya, ngunit sinigawan siya nito na mamatay at tangkang saksakin siya. Gayunpaman, hindi nito matalo ang bilis ng reaksyon ni Scarlett at agad na napasuntok sa pader. Dumating si Leonardo na tumatakbo nang marinig ang malakas na ingay mula sa silid ng kanyang kapatid at labis siyang nasindak nang makita na ang unang bagay na ginawa niya pagkatapos. Ang pagbalik niya sa katinoan ay may sinusuntok. Sabi nga, sinabi niya rito kung gaano siya nag-alala sa kanya. Pagpasok ni Julius sa silid, pagkatapos mag-ayos ni Scarlett, ipinaalam ni Julius sa kanya na ang kanyang pagpapakasal kay Kyle ay opisyal ng kinansela sa pahintulot ng kanilang mga pamilya. Si Kyle ay inalis na sa mana ng pamilya ng Maharlika dahil sa pagtatanggol sa mga Maharlikang sangkot sa kalakalan ng alipin, at lahat ng Maharlika sa party ay inaresto rin. Natuwa si Scarlett nang marinig yun at tinanong si Julius kung siya rin ba ay parurusahan. Sinabi nito sa kanya na siya ay masyadong mahalaga para sa pamilya ng Maharlika para parusahan, ngunit hanggat hindi pa humuhupa ang isyong ito, mahihirapan siyang makahanap ng mapapangasawa. Handa nang pakasalan siya. Gayunpaman, mayroon din siyang magandang balita para sa kanya. Sinabi ni Julius kay Scarlett na ang kanyang ginawa kamakailan ay naging isang tanyag na kwento sa buong kaharian at pinag-uusapan siya ng mga tao na parabang siya si Batman. Tinatawag nila siyang ang madugong babae na nagpadala ng maraming masasamang Maharlika sa kulungan gamit lamang ang kanyang mga kamao, at siya ay parang isang bayani sa kanilang lahat. Labis na nasiraan ng loob si Leo nang marinig ang isa pang nakakatakot na palayaw para sa kanyang kapatid. Ngunit sinabi ni Julius sa kanya na may mga mas mahalagang bagay na kailangan nilang harapin muna. Sa mga Maharlika na naaresto, maraming kilalang pangalan na may hawak ng posisyon sa gobyerno, ngunit ang kanilang pinakamalaking hamon ay ang punong ministro, na naging pinakamalaking taga-suporta ng. Sinabi ni Julius na pinaghihinalaan din ng hari ang korupsyon sa grupo ni Kyle, kaya bumuo siya ng organisasyong tinatawag na CIO2 para imbestigahan ito, at si Leo ang kasalukuyang pinuno nito. Tinawag niya pagkatapos ang isa sa kanilang mga ahente na unang nakapasok sa grupo ni Kyle at nagdala ng mahalagang impormasyon. Ang ahente ay si Sigurd pala, isang tauhan ni Kyle, na agad-agad humingi ng paumanhin kay Scarlett sa kanyang pagiging bastos sa kanya nitong mga nakaraang araw. Sumagot si Scarlett na karapat-dapat siyang tumanggap ng Oscar sa kanyang kahangahangang pag-arte at lalong nag-alala si Sigurd habang patuloy siyang nagsasalita tungkol doon. Binigyan siya ni Julius ng pahintulot na suntukin ito kung gusto niyang kalimutan ang nangyari. At tinanggap ni Scarlett ang alok. Gayunpaman, bahagya lang niyang tinapak si Sigurd sa pisngi dahil marami rin itong beses na nagligtas sa kanya habang nagtatrabaho para kay Kyle.
Pagkatapos noon, umalis siya, napagtantong malaya na siyang gawin ang anumang gusto niya ngayong hindi na siya nakatali kay Kyle. Ang unang bagay sa listahan niya ay tanungin ang katulong na nagtangkang patayin siya kaninang umaga. Pinuntahan ni Scarlett ang bodega kung saan nakakulong si Nanaka, ngunit natagpuan niyang hinubad ng katulong ang kanyang mga damit. Bigla, isang mailap na pusa ang sumalakay sa kanya. Pero tinabig ito ni Scarlett at natukoy na ang katulong ay isa palang beast folk na nagpapalit anyo. Sinabi niya kay Nanaka na bumalik sa anyong tao, para makausap nila, at lumalabas na ang katulong ay lalaki pala. Desidido siyang patayin si Scarlett sa anumang paraan at napagtanto niya na dahil yun sa marka ng pagkaalipin sa kanyang dibdib na nagpapasunod sa kanya sa anumang utos ng kanyang amo. Tinanong niya si Nanaka kung handa ba siyang sabihin sa kanya ang lahat tungkol sa kanyang amo kung mapapalaya niya ito, at sinabi nito sa kanya na subukan niya. Iyon ang kinuha ni Scarlett bilang isang pagpayag at agad niya itong pinigilan sa lupa bago gamitin ang kanyang kapangyarihan upang baliktarin ang oras sa marka ng pagkaalipin nito. Sa mundong ito, lahat ng tao ay ipinanganak na pinapabura ng isang Diyos, ngunit karamihan sa mga tao ay hindi napagtanto kung aling Diyos ang nagpala sa kanila. Ang mga nakakaalam nito ay maaaring gamitin ang mga kapangyarihan. Ipinagkaloob sa kanila ng Diyos at si Scarlett ay pinagpala ni Cronoa, ang Diyos ng panahon, kaya't lubos siyang pinahahalagahan ng pamilya ng hari. Ginagamit niya ang kapangyarihan ni Cronoa upang ibalik ang katawan ni Nanaka sa dating kalagayan bago siya naging alipin, ngunit ikinapapagod niya yun. Gayunpaman, tinutupad ng binatilyo ang kanyang pangako at sinabi kay Scarlett na ang taong nagpadala sa kanya rito ay si punong ministro Godwin. Ang anak ni Godwin ay isa sa mga naging biktima ni Scarlett sa party at inutusan niya si Nanaka na patayin siya, ngunit ipinadala siya rito matagal na bago yun upang manmanan ang kanyang pamilya. Sinabi ni Nanaka kay Scarlett na si Godwin ay isang tusong lalaki na nagpapadala ng mga especially iya sa lahat ng marangal na pamilya upang malaman ang kanilang mga lihim at pagkatapos ay pinangingikilan. Sila na sumali sa bentahan ng alipin para lalo silang mahulog sa kanyang bitag. Sapat na yun para kay Scarlett at naghahanda siyang bisitahin ang bahay ni Godwin para bigyan siya ng leksyon. Sinabi ni Nanaka na tumigil siya dahil palaging napapaligiran ng mga gwardya si Godwin, pero hindi yun pipigil kay Scarlett. Kaya sinabi ng lingkod sa tawiran na mas magkakaroon siya ng magandang pagkakataon na maghayganti sa kanya kapag dumalo siya sa isang subasta ng alipin sa isang linggo. Hindi pa niya alam ang lokasyon ng subasta, pero nangako siya kay Scarlett na makokontak niya ang negosyante ng alipin dahil handa siyang gawin ang lahat para makaganti sa lalaking nagpaalipin sa kanya at sa maraming iba pang kauri niya. Natuwa si Scarlett, tanggapin ang tulong niya at isinama siya, hindi alam na narinig ni Julius ang buo niyang plano. Ilang araw pagkatapos, pumunta si Scarlett at Nanaka sa mga iskinita para hanapin ang negosyante ng alipin at kinuwento niya ang tungkol sa isang piraso ng mithril na binili niya sa isang bata sa halagang 1 gintong barya. Sinabi ni Nanaka na naloko siya, pero hindi siya naniwala kay Scarlett. Pagkatapos, bumaling siya kay Julius, na sumama sa kanila kahit hindi inimbita. Noong una, sinabi niya na gusto niyang matuto pa tungkol sa kanyang mga nasasakupan dahil makakatulong yun sa kanya para maging mas mahusay na hari. Pero nang kulitin siya ni Scarlett, umamin siya na narinig niya ang kanilang usapan at napagtanto niyang hindi niya maaaring palampasin ang nakakatuwang pagkakataong ito na makita ang mga lalaking nawala ng malay. Saka lang dumating ang mga siga at natuwa si Scarlett dahil mayroon na naman siyang pwedeng bugbugin. Pero sinabi ni Nanaka na magpigil muna siya dahil kaya niyang makipag-usap para makaalis sila roon. Lumapit siya sa mga siga at nag-alok na babayaran niya ang mga ito kung dadalhin sila sa mga ngalakal na nagngangalang junk, pero tumanggi ang mga ito na makipagnegosyo sa mga mukhang mahina. Nagkwento sila tungkol sa isang bata na nagsabi na may isang mayamang babae na bumili ng bato sa kanya sa halagang 1 gintong barya at nagpas siyang samantalahin yun. Binugbog din nila ang bata at kinuha ang gintong barya para ipakita na ang malakas ay nananamantala sa mahina at galit na galit si Scarlett nang marinig yun. Nagpasya siya na karapat-dapat sa mga lalaking ito na maparusahan at pinapalakas niya ang kanyang lakas bago gamitin ang kanyang kapangyarihan para dagdagan ang kanyang bilis. Mabilis niyang pinatumba ang 3 mga masasamang loob at pagkatapos ay nagpapalakas pa ng aura sa natitirang 2, na napagtanto nakaharap nila ang kilalang-kilalang marahas na babaeng maharlika. Gayunpaman, pinabagsak ni Scarlett ang lalaking may patch sa mata at pagkatapos ay bumaling sa huling natitirang bandido na nagsabi na ang malalakas ay nananakop sa mahihina.
Sabi niya na sa loika niya, malaya siyang gawin ng kahit ano sa kanya at nagmamakaawa siya ng awa, nangangakong ibabalik ang pera sa bata. Sinabi ni Scarlett sa kanya na magagawa niya ito pagkatapos siyang maparusahan, ngunit agad na ginamit ng masamang loob ang lokasyon ng negosyante ng alipin bilang isang pambayad. Gayunpaman, padalos-dalos niyang isiniwalat agad ang lokasyon at nagpasalamat si Scarlett bago siya patumbahin. Saka siya bumaling kay Julius, na pumapalakpak para sa kanya at nagtanong kung ano ang ginawa niya habang siya ay nakikipaglaban. Tinanong siya nito kung dapat ba siyang sumali at agad na tumanggi si Scarlett. Pagkatapos noon, nagpa siya si Julius na kausapin mag-isa ang negosyante ng alipin na si Junk, sa takot na baka makilala nito si Nanoka o baka bugbugin siya ni Scarlett ng husto bago makakuha ng anumang impormasyon sa kanya. Nagawa niya ito sa loob lamang ng ilang minuto sa pamamagitan ng panloloko at pananakot sa kanya at nalaman ang lokasyon ng susunod na subasta ng alipin. Sa pagbalik, tinawag ni Scarlett si Julius na isang potensyal na manloloko. At sumagot siya na mas mabuti pa rin yun kaysa maging isang marahas na baliw. Nagtataka si Nanoka kung ito na ba yung genre ng mga kaaway na nagiging magkasintahan na madalas niyang naririnig, pero bigla na lang, nagkaisa sina Scarlett at Julius habang tinatanong siya tungkol sa mga ideya para makapasok sa subasta. Maya-maya, binisita ni Scarlett ang isang maharlika na nagngangalang Zathran, na siya palang negosyante ng alipin na contact na ibinigay ni Junk sa kanila. Tuwang-tuwa si Zathran na may bago siyang kliyente, pero sinabi pa rin niya kay Scarlett na hindi raw angkop sa isang babae na kausapin ng isang hamak na katulad ni Junk para lang makarating sa kanya, gayong pwede naman sana siyang nagtanong. Kahit sinong marangal na babae na kilala niya para sa kanyang tirahan. Sabi ni Scarlett na wala na itong halaga ngayon at tinanong si Zathran tungkol sa relasyon niya kay Junk. Sabi ni Za na wala silang anumang negosyo at inutusan lang niya si Junk na dalhin sa kanya ang sinumang posibleng mahalagang alipin na napupunta sa mga squatter. Tinanong siya ni Scarlett kung ano ang ibig niyang sabihin doon at sumagot siya na ang mga duwende, elf, taong hayop, at iba pang uri ay kabilang sa kategoryang mahalaga at itinuro si Nanoka, na nagsasabing ang taong hayop ay isang napakahalagang uri rin. Habang kinakabahan si Nanoka sa narinig niya, tinanong ni Scarlett si Zath kung paano niya nalaman na ang kanyang katulong ay isang taong hayop at sumagot siya na marami na siyang karanasan sa ganitong larangan. Nang trabaho, nagsimula siyang tumawa dahil doon at halos matukso si Scarlett na bugbugin siya doon mismo, pero pinigilan siya ni Nanoka, sinasabing kailangan nilang sumunod sa plano. Pagkatapos, nang tumigil sa pagtawa ang masamang tao, tinanong niya si Scarlett kung anong uri ng alipin ang gusto niya. Sinabi niya na narinig niya ang tungkol sa isang subasta ng alipin na gaganapin sa kapital sa lalong madaling panahon at gusto niyang dumalo doon. Naging seryoso si Zathran nang marinig yun at sinabi na para makasali sa subasta, kailangan niyang magpaberipika. Para doon, kailangan niyang ihayag ang kanyang estado sa ibang tao sa bilog ng subasta at bumili o magbenta ng kahit 6 na alipin. Inalok siya ni Scarlett ng kahit anong halaga ng pera na gusto niya ngunit sumagot si Zathran na ito ay hindi tungkol sa pera. Sa halip, sinabi niya na kung maibibigay niya sa kanya ang aliping halimaw na mayroon siya, dadalhin niya siya sa subasta bilang anak ng isang malayong kamag-anak. Galit na galit si Scarlett nang marinig ito, pero napigilan niya ang kanyang galit at ngumiti ng magalang, sinasabing kung ito lang ang kailangan para makapasok sa subasta, handa siyang ibigay ang alipin sa kanya. Pagkatapos noon, umalis sina Scarlett at Nanoka sa mansyon at hindi pa rin siya makapaniwala na lantaran ang kalakalan ng alipin sa kaharian. Natutuwa rin siya na gumana ang lahat ayon sa plano at umakto si Zath eksakto kung paano hinulaan ni Nanoka. Nagulat din si Nanoka na si Scarlett, hindi ginagamit ang kanyang mga kamao para lutasin ang lahat ng kanyang problema at nagsisimula siyang kurutin siya dahil sa kanyang pagbibiro. Habang pauwi sila pagkatapos noon, tinatanong ni Scarlett si Nanoka kung sigurado ba siya dito dahil kahit na kaya niyang alisin ang kanyang marka ng pagkaalipin pagkatapos, hindi niya siya kayang protektahan kapag isa na siyang alipin. Sumagot si Nanoka na parang ibebenta niya siya sa subasta at hindi niya hahayaan na saktan ng kahit sino ang kanyang produkto bago ang subasta. Idinagdag niya na ginagawa niya ito para magbayad sala sa krimen na tangkang pagpatay sa kanya at pagkatapos ay biglang nagsimulang humikab. Naiintindihan ni Scarlett na ang mga taong hayop ay kadalasang aktibo sa gabi at natutulog sa araw at sa susunod na sandali, nagbago si Nanoka sa kanyang anyo ng hayop habang natutulog siya sa bisig ni Scarlett.
Ibinabalik niya ito sa bahay tuluyan kung saan naghihintay si Prinsipe Julius. Sinasabi ni Scarlett na matagumpay ang negosasyon at nagulat si Prinsipe Julius na nalaman na naayos niya ang sitwasyon nang walang sinuntok. Naiinis na si Scarlett sa komentong ito at saka sinabi ni Julius na dapat kasama niya ito para makita ang bihirang pagkakataong ito kung saan nalutas niya ang mga bagay ng walang karahasan pero hindi pwedeng lumabas ang prinsipe ng bansa para bumili ng alipin. Hindi balak ni Scarlett na harapin siya kaya't pagkatapos niyang patulugin si Nanoka, nagpasya siyang lumabas para magpahangin. Sabi ni Julius na naiisip din niya yun at sinamahan niya ito. Siya, nananatili malapit sa kanya sa lahat ng oras. Naiirita si Scarlett dito pero patuloy siyang sinusundan ni Julius na nagsasabing mayroon siyang inaasikaso sa kalye na ito. Sakto naman, tinawag ni isang nagtitinda ng apple pie si Scarlett at sinabing may alok siya para sa mga magagandang babae. Sabi niya kapag bumili siya ng apple pie, bibigyan niya siya ng libreng mansanas at nagpas siyang samantalahin ni Julius ang alok at bumili ng dalawa. Sumunod, sinubukan siyang bentahan ng isang tindero ng alahas ng murang alahas at binili rin ito ni Julius pero tinawaran niya muna. Bumili rin siya sa isang kainahinalang manghuhula at tinanong ni Scarlett kung anong inaasikaso. Talaga bang mayroon siya sa kalye na ito? Sumagot si Julius na gawa-gawa niya lang yun at tinawag si Scarlett na cute dahil naniwala sa halatang kasinungalingan. Inis na inis siya sa kanya at sinuntok ang malapit na dingding dahil hindi niya masuntok sa mukha ang prinsipe. Napatawa na lang si Julius doon at binigyan siya ng apple pie na nagpadama kay Scarlett na para siyang lumilipad patungo sa langit. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Julius sa pangaasar sa kanya pero sumagot siya na hindi niya makukuha ang kanyang pagpapatawad sa isang apple pie lang. Gayunpaman, ang pagdagdag ng isa pang apple pie ay nagpabago ng isip niya at mabilis siyang pinatawad ni Scarlett. Pagkatapos noon, napansin ni Scarlett na alam ni Julius ang ayos ng lungsod at sumagot siya na dati siyang nagliliban sa klase. Para tuklasin ang lungsod, nagtanong siya kung ano ang nararamdaman niya sa pagkakita sa palengke at sinabi ni Scarlett na noong pinapabili siya ni Kyle ng tinapay para sa kanya, wala siyang gaanong oras para tumingin-tingin. Ngunit, ngayon na nakikita niya ito, ang palengke ay parang isang masayang lugar. Natutuwa si Julius na nagustuhan niya ito at sinabi niya na sa tuwing pumupunta siya rito, gusto niyang makita niya ang lugar na ito. Nagtataka si Scarlett kung sumama lang siya para ipakita sa kanya ang lugar at iniisip na kung sinabi na lang niya, hindi siya maiirita ng ganito. Biglang, nagsimulang magsalita ng mag-isa si Julius, sinasabi na ayaw niya ang mainip. Simula pa noong bata siya, ang mga bagay lang na nakakuha ng interes niya ay mga pangit at baluktot. Mga bagay, lagi siyang napapaligiran ng mga hanggal na maharlika na gustong magpasikat sa kanya at kailangan niyang magpanggap sa harap nila. Gayunpaman, nakita niya si Scarlett na walang interes sa kanya. Dagdag pa, nakita niyang binubuli siya ng kanyang nakababatang kapatid, kaya nagpasya siyang kausapin siya. Sinabi niya sa kanya na maaari siyang magsumbong sa kanyang ama kung tinatakot siya ni Kyle, ngunit nginitian lang siya ni Scarlett nang nakakatakot habang sinasabi na nagbiro siya ng maganda. Iyon ang sandali na nakuha niya ang kanyang buong atensyon at hindi na siya tumigil sa pagkakita sa kanya bilang kawili-wili. Muli niyang sinabi na nakikita niyang nakakabagot ang karamihan sa mga bagay sa mundo, ngunit ayaw niyang mainip. Kaya naman sinusubukan niyang panatilihing kawili-wili, ang mga bagay sa paligid niya at sa ngayon, walang sino man ang mas nakakakuha ng kanyang atensyon kaysa kay Scarlett. Dahil doon, bigla siyang lumapit para halikan siya sa pisngi at natigilan si Scarlett. Sabi ni Julius na hindi ito ang karaniwang pag-ibig, pero sigurado siyang gusto niya si Scarlett at mahalaga siya sa kanya. Nang gabing yun, habang nag-iisa si Scarlett sa kanyang silid, hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Bumagsak siya sa kama, nagtataka kung ang halik ay isa na naman sa mga pakana ng prinsipe para inisin siya. Kinabukasan, muling nakipagkita si Scarlett kay Zack at sinabi sa kanya na ibibigay niya si Nanoka, pero dapat tuparin ito ang kanyang pangako. Pumayag si Zack, pero bago yun, humingi siya kay Scarlett ng patunay na ang alipin ay talagang isang taong hayop. Tinatanong niya ito kung hindi ba siya nito pinagkakatiwalaan at sumagot ito na pulisya lang niya na kumpirmahin ang mga produkto bago tanggapin. Inutusan ni Scarlett si Nanoka na magbagong anyo at agad itong naging pusa o aso o kung ano man ang nilalang na yun. Natuwa si Zafran na makita yun at nang sandaling yun,
Isang malaking lalaking nakakatakot na may pangil na tumutubo mula sa kanyang ibabang panga ang pumasok sa silid. Tinitigan niya si Scarlett at tinanong si Zafran kung siya ba ang alipin na kinukuha nila ngayon. Sinabi ni Zafran sa alipin na nagngangalang Donovan na si Scarlett ang kanilang customer at ang taong hayop na kasama niya ang alipin. Halatang hindi natuwa si Nanaka na makita siya at napagtanto rin ni Scarlett na si Donovan ay kalahating tao at kalahating halimaw na may mahika, kaya isa siyang lycanthrope. Humihingi ng paumanhin si Zafran sa pagiging bastos ng kanyang alipin at pagkatapos ay inuutusan siyang ilayo ang halimaw. Natuwa si Donovan nang makita ito at sinabing kilala ang mga halimaw na tao sa kanilang mabilis na paggaling. Nilalagyan niya ng metal na kwelyo si Nanaka at sinimulan siyang hilahin palayo, ngunit lumalaban si Nanaka, kaya nagalit siya. Iwinasiwas niya ang kanyang letigong may mga tinik sa hangin para saktan siya, ngunit bigla, hinablat ni Scarlett ang letigo gamit ang kanyang mga kamay. Sinabi niya kay Zafran na mabait naman ang alipin niya at kung wala siyang lakas ng loob na parusahan ito, kaya niya itong gawin para sa kanya. Tinitigan lang siya ni Donovan nang may pangungut siya at maging si Zafran ay minamaliit siya. Scarlett, sinasabihan siya na huwag galitin ang kanyang alipin dahil dati itong isang bihasang adventurer. Sinasabi niya na kailangan niyang maging kasing lakas ng kapitan ng mga kabalyero para mapabagsak ito at tinanong ni Scarlett kung bakit mahalaga yun at naguguluhan siya at sinasabi sa kanya na nag-aalala lang siya para sa kanya. Ngunit pagkatapos, sinabi ni Donovan na huli na. Hindi niya hahayaang tapakan ng isang babae ang kanyang pride at nagpasya siyang bigyan siya ng leksyon. Sinimulan niyang agawin ang letigo mula sa kanya, ngunit hindi man lang niya ito maalis sa mahigpit na pagkakahawak ni Scarlett. Sinubukan niya pa lalo at sinabi ni Zafran na tumigil na siya sa pagbibiro dahil walang paraan na mananalo ang isang babae laban sa isang lalaki na mas mabigat. Sumagot si Donovan na talagang ginagawa niya ang kanyang makakaya at saka tinanong ni Scarlett si Zafran kung isasali rin sa subasta si Donovan. Sumagot siya na itatago niya si Donovan bilang kanyang personal na bodyguard at tagapagsanay ng ibang mga alipin at magandang balita yun para kay Scarlett dahil hindi niya kailangang masyadong mag-alala na mawalan siya ng halaga kapag nagkaroon siya ng mga sugat. At biglang ibinato ni Scarlett si Donovan sa ere bago siya suntukin ng napakalakas. Nagulat si Zafran sa nakita, ngunit walang pakialam si Scarlett sa kanya. Humarap siya kay Nanaka at tinanggal ang kanyang kwelyo at nakitang dumudugo siya. Ginamit niya ang kanyang mahika sa pagpapagaling para gamutin ang kanyang mga sugat. At niyayakap siya, sinasabi na babalikan niya rin siya at sa ngayon, tiisin na lang muna niya ang mga problemang kinakaharap niya dito. Hinarap ni Scarlett ang Maharlika tungkol sa basag na bintana at sinabi nito sa kanya na hindi niya kailangang bayaran ang pagpapagawa. Nagpasalamat pa ito sa kanya sa pagdisiplina kay Donovan dahil lagi daw siyang nabibigo na gawin yon. Pagbalik ni Scarlett sa kanyang bahay tuluyan, nakita niya ang isang pamilyar na karawahe na nakaparada sa labas ng pinto. Lumabas dito ang kanyang kapatid at galit na galit ito sa kanya. Sinabi nito sa kanya na ikukwento niya ang buong pangyayari pagdating nila sa kabisera at nang makita ni Scarlett si Julio sa karawahe, isinumpa niya ito dahil isa itong walang silbing prinsipe na hindi man lang napigilan ang kanyang kapatid mula sa pagtuklas tungkol sa kanila. Pagdating nila sa kabisera, nagsimulang uminom ng matapang na alak si Leo sa hapagkainan, tinatanong sina Julius at Scarlett kung may bait ba sila. Tinanong niya kung paano nila naisugal ang kanilang buhay ng basta-basta. Ngunit sumagot si Julius na nahanap nila ang lokasyon ng subasta ng mga alipin, kaya ayos lang. Kumalma si Leo bago sabihing nakapagsaliksik din siya at nalaman niyang si Punong Ministro Godwin ang nag-oorganisa mismo ng subasta. Sinabi ni Scarlett sa kanya na ang subasta ay sa loob ng 2 araw at nagpanik si Leo habang nagsisimula siyang magplano para sa malaking misyon. Samantala, nagsimulang tumitig si Scarlett kay Julius, nang umiti at nagtanong kung gusto niya ng apple pie tulad ng dati. Noong isang araw, nagagalit siya sa kanya nang walang dahilan, pero sumingit si Leo, sinasabi na may naisip siyang plano. Una, gusto niyang umuwi si Scarlett, pero tumanggi siya, sinasabi na yun lang ang hindi niya magagawa. Iniisip ni Leo na ang dahilan lang niya ay masaktan si Godwin, pero sumagot siya na higit pa doon. Sabi niya na simula noong bata pa siya, nakita na niya na ang mabubuting tao ay nagdurusa habang ang masasamang Maharlika ay patuloy na umuunlad. Naniniwala siya na ang sakim at masasamang tao ay hindi mapaparusahan sa normal na paraan,
at kailangan niyang gumawa ng paraan para dito. Bigla siyang tumayo, sinasabi na ang makasarili at sakim na maharlika ang pinakamasarap na target. Sumuntok. Karaniwan ang reaksyon ni Leo at Julius sa pagiging marahas niya, at sinabi ni Scarlett na hindi kaya talunin ng mga normal na tao ang mga maharlika, pero dahil anak siya ng isang mataas na duke, magiging ayos siya. Sumang-ayon si Julius sa kanya, na ikinabahala ni Leo, na natatakot na sisirain ng pagiging marahas ni Scarlett ang reputasyon ng kanilang pamilya. Gayunpaman, ang mas malaking problema ay maaaring may mga tao mula sa imperyo ng Vanquish sa auction. Kapwa kinabahan sina Scarlett at Julius nang marinig yun, dahil matagal nang magkaaway ang imperyo ng Vanquish at ang kanilang kaharian ng Palestine sa loob ng 300 taon. Kilala silang mga taong walang awa na iginagalang ang kapangyarihan bilang tanging antas, at sila ay pinamumunuan ng malalakas na mangangabayo ng dragon. Kahit na nagsimula na ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa kamakailan, kinumpirma ni Leo ang balita na nakikipag-ugnayan ang hukbong himpapawid ng Vanquish kay Godwin kamakailan. Nagkataon, na sa parehong oras, may pulong si Godwin kasama ang ilang opisyal mula sa hukbong panghimpapawid ng Vanquish. Galit na galit siya kay Scarlett dahil sa pagsira nito sa handaan ni Kyle at paggambala sa kanilang mga plano, at inuutusan ang mga sundalo na alisin siya sa landas nila. Masayang tinanggap ng sundalong pula ang buhok ang misyon at lumipad palayo sakay ng kanyang dragon, ngunit hindi natutuwa si Godwin sa kanyang mayabang na pag-uugali. Sa sandaling yun, sinabi sa kanya ng isang babae na kalimutan na ang mga mangangabayo ng dragon at tingnan ang kanyang hawak. Itinutok niya ang baril kay Godwin, pero dahil wala pang imbensyon ng baril sa mundong ito, hindi pa niya alam kung ano yon. Sinasabi ng babae sa kanya na iyon ay regalo mula kay Goddess Palmea, at inilabas ni Godwin ang kanyang pendant, sinasabing mayroon na siyang regalo mula sa kanya. Hindi niya akalaing may magagawa ang nakakatawang cylinder, ngunit nang barilin ng babae ang isang florera gamit ang isang pistol, labis siyang nagulat. Ang babae ay walang iba kundi si Terren, ang babae ni Kyle, at sinabi niya kay Godwin na gamitin ang sandatang ito na makakapatay kahit sa pinakakatakot-takot na kalaban para manalo sa mga paparating niyang laban. Di nagtagal, dumating ang araw ng subasta, at kinakabahang binati ni Zobra si Scarlett sa auction house. Binigyan niya ito ng maskarang, malamang na hindi man lang itatago ang kanyang mukha, at nagpapasalamat si Scarlett sa kanya, hinihiling ang kanyang swerte para sa auction ngayong araw. Gayunpaman, napapangisi siya sa kanyang sarili, alam na ito na ang huling auction para sa kanya at sa lahat ng mga mayayamang lalaki na sangkot. Pagkatapos ay inakay ni Zobra si Scarlett sa bulwagan, at patuloy niyang iniisip ang kanyang plano. Pagkatapos nilang malaman ang lokasyon ng auction, agad na pinadala ni Julius ang mga tauhan mula sa kanyang organisasyon para makapasok bilang mga lingkod. Gayunpaman, alam niya na wala silang mga armas sa loob ng bulwagan, at kahit gumamit sila ng mahika, hindi nila kayang pigilan si Godwin. Kaya naman sinabi niya kay Scarlett na siya ang magiging pangunahing tagalaban. Dahil hindi katulad ng ibang talunan, kailangan lang niya ang kanyang mga kamao para talunin ang lahat. May kumpiyansang pumasok si Scarlett sa bulwagan ng subasta na yun ang nasa isip, at kasabay nito, naghihintay sa labas sina Leonardo at iba pang mga kabalyero, handang sumugod kapag nagbigay ng utos si Julius. Tiwala si Leo sa kanilang mga paghahanda, pero ipinagdarasal niya na tuparin ni Scarlett ang pangako niya na hindi siya gagamit ng dahas kung hindi kailangan. Sumasakit ang tiyan niya dahil alam niyang mahihirapan siyang pigilan ang sarili, at umaasa na lang siya na magtatagumpay ang kanilang misyon kahit papaano. Sa kabilang banda, nakikinig si Scarlett sa mga maharlika na nag-uusap tungkol sa kung anong klaseng mga alipin ang gusto nila mula sa subasta. Magkakaiba ang panlasa nilang lahat, pero nagkakaisa sila na ang pangunahing atraksyon sa subasta ngayong gabi ay ang nagbabagong anyong taong hayop. Sa sandaling yun, biglang namatay ang ilaw at hindi sinasadyang nabangga ni Scarlett ang isang lalaki. Humingi siya ng paumanhin at umalis, at parang narinig na niya ang boses nito dati. Gayunpaman, wala siyang gaanong oras para mag-isip dahil pumasok na ang anunsyador sa entablado at opisyal na sinimulan ang subasta. Una niyang dinala sa entablado ang isang babaeng ibon na may isang pakpak, at agad na nagsimula ng magtawaran ang mga maharlika. Pinapanood sila ni Scarlett mula sa balkonahe, halos hindi mapigilan ang kanyang galit nang biglang dumating si Julius doon.
Tinanong niya ito kung anong ginagawa niya doon gayong dapat sana'y pinamumunuan niya ang misyon. At sumagot siya na pumunta siya para alamin kung okay siya. Naglakad palayo si Scarlett, pero sinundan siya ni Julius, tinatanong kung nakita na niya si Godwin. Sumagot siya na hindi pa niya nakikita, pero may ideya siya kung nasaan ito. Pinipilit siya ni Julius na kumilos agad dahil nakabantay sa labas ng gate ang mga kawal ng hari, at baka kunin nila ang target niya kung hindi siya kikilos. Agad na nag-alok si Scarlett ng kapalit, humihiling na huwag muna niyang tawagin ang mga kawal dahil bibigyan niya ito ng isang di malilimutang panuurin sa pamamagitan ng pagbugbog kay Godwin sa harap niya. Agad namang nabighani si Julius sa narinig niyang alok, dahil yun naman talaga ang dahilan kung bakit siya sumali sa mga nagkukubling tropa. Gayunpaman, ang basta lamang, ang pagpahiya sa punong ministro ay hindi pa sapat para sa kanya, at tinatanong niya kay Scarlett kung ano ang ibibigay niya bilang kapalit ng pagpapaliban sa utos sa mga kabalyero. Nag-isip siya saglit, at pagkatapos ay nangako siyang isusumpa ang kanyang katapatan sa korona at sa kaharian habang buhay. Agad na tinanggihan ni Julius ang alok na yon, sinasabi kay Scarlett na hindi niya hinihiling na gumawa siya ng kahit ano para sa korona. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha nito, hinihiling na sa kanya na lang siya manumpa ng katapatan. Sumagot si Scarlett na magiging pareho rin naman yun kalaunan dahil siya ang susunod na emperador, ngunit sinabi ni Julius na wala siyang pasensya. Nag-aalangan siya, ngunit nilinaw ng prinsipe, na hindi niya makukuha ang gusto niya kung hindi siya mangangako ng katapatan sa kanya ngayon din. Sumuko si Scarlett at nagmakaawa ng katapatan sa kanya at tuwang-tuwa si Julius na marinig yon. Tinanong niya si Scarlett tungkol sa lokasyon ni Godwin pagkatapos maayos ang lahat ng ito at naniniwala si Scarlett na binabantayan niya ang lahat mula sa pinakamataas na balkonahe. Sinabi ni Julius na dapat silang magmadali papunta sa lokasyon niya kung ganoon, at sumagot si Scarlett na mas sabik pa siya kaysa sa kanya na talunin ang corrupt na punong ministro. Kasabay nito, sa bilangguan, inilalayo ng mga gwardya ang isang babaeng elf habang naiiwan ang kanyang anak. Nagpupumiglas siyang sundan ng kanyang ina, ngunit pinipigilan siya ni Nanaka, sinasabi sa kanya na ito ay walang saysay. Nagsimulang umiyak ang batang babae habang ang ibang mga alipin ay nagdarasal sa mga Diyos at Santo upang iligtas sila, ngunit ipinangako ni Nanaka na lahat sila ay maliligtas. Sa kabilang banda, pinatulog ni Scarlett ang mga gwardya at pinuri ni Julius ang kanyang kontrol sa mahika. Nagmukmak siya dito, ipinapaalala sa kanya na tinalo siya nito sa mga praktikal sa mahika sa akademya, at lihim na natuwa si Julius nang makita ang kanyang paninibugho. Maya-maya, nakasalubong nila ang isang grupo ng mga masasamang loob at agad na napagtanto ni Scarlett na sila ay mga pribadong gwardya ni Godwin. Napagpasyahan niyang ituring sila bilang pampaganya bago ang pangunahing pagkain at inalis ang kanyang mga guwantes upang isuot ang kanyang mga buko na nilagyan ng brilyante. Hindi man lang niya ginagamit ang biyaya ni Chrono para dagdagan ang bilis niya at talunin ang lahat ng mga masasamang loob, bago sirain ang pinto ng silid kung saan nagpapasarap si Godwin habang nanunood kasama ang kanyang mga malalapit na kaalyado. Habang naguguluhan pa ang lahat sa nangyayari, buong tapang na pumasok si Scarlett sa silid at inalis ang kanyang maskara, sinasabi kay Godwin na matagal na niyang gustong masuntok ang mukha nito. Gulat na gulat si Godwin nang makita siya. Ngunit galit na galit ang kanyang anak dahil mayroon silang hindi pa natatapos na usapan ni Scarlett. Naghagis siya ng kidlat para atakihin si Scarlett, ngunit ginamit ni Julius ang singsing ng hari para agad na paalang bisa ang salamangka. Nagpanik si Godwin nang makita ang singsing ng hari na kayang paalang bisa ang anumang salamangka na gawa ng mga tao ng imperyo, dahil tanging ang emperador at pwede nang kay Julius yon. Agad-agad namang nagpaganda si Julius, at natakot ng husto ang mga tiwaling maharlika dahil alam nilang tapos na sila. Pero, kinumbinsi nila ang kanilang mga sarili na impostor ang lalaking blonde sa harap nila, at nagpasyang harapin ni Godwin sina Julius at Scarlett agad. Nagutos siyang dalhin ng isang espesyal na alipin para doon, at nakilala ni Scarlett ang mabangis na taong hayop bilang si Donovan, na nagbagong anyo lang. Inutusan ni Godwin si Donovan na patayin sina Scarlett at Julius, ngunit dumating naman si Sigurd at tinaga ang kamay niya. Napagtanto ni Scarlett na ang lalaking nabangga niya kanina ay si Sigurd, na nagpapanggap pa ring tapat kay Kyle para makapasok ng palihim. Ang subasta, sobrang naiinis na si Godwin, at inuutusan niya ang lahat na atakihin ang mga nanghihimasok.
Si Sigurd naman ang nangunguna sa kabilang panig at sinasabi kina Scarlett at Julius na manatili sa likod niya. Pero, hinawakan ni Scarlett ang kanyang kwelyo at hinayla siya pabalik, sinasabi sa kanya na ang mga maharlika dito ang kanyang puntirya, at hindi niya sila gagalawin. Pinapagana ni Scarlett si Loki at sinasabi sa kanya na si Donovan lang ang pwede niyang labanan, habang siya na ang bahala sa iba pang mga walang kwenta. Agad niyang tinanggap ang utos niya at hinayaan si Scarlett na magsaya sa pagsasayaw sa mga maharlika at lumikha ng isang maliit na buhawi. Walang ni isa mang nang ahas na lumapit sa kanya nang makita ang kanyang nakakatakot na ngiti, pero si Scarlett, dumating para sa kanilang lahat isa-isa, itinutulak ang ilan sa kanila palabas ng balkonahe sa kanyang pagwawala. Di nagtagal pagkatapos noon, sumugod si Leo sa loob para alamin kung ano ang nangyayari dahil hindi niya natanggap ang senadoryas mula sa prinsipe, at labis siyang nasindak nang makita ang madugong tanawin. Nakatayo si Scarlett nang may pagmamalaki sa harap ng isang tambak ng mga talunang maharlika at iniisip ni Leo na tuluyan na siyang naging isang mamamatay tao. Sinabi ni Scarlett sa kanya na nagpigil siya kaya walang namatay. Ngunit sa sandaling yun, napansin nila si Sigurd na nahihirapan labanan si Donovan. Ang iba pang mga bisita ay nagtatakbuhan sa gulat, at naiisip ni Leo na baka may makatakas sa kanila sa ganitong sitwasyon. Sumang-ayon si Julius sa kanya at nagpasya na dapat nilang ilunsad ang mga kabalyero, pero ipinaalala ni Scarlett sa kanya na hindi pa niya nabubugbog si Godwin. Sa kabila noon, inutusan ni Julius si Leo na ipadala ang mga kabalyero para habulin si Godwin at sinabi ni Scarlett na hindi iyon ang ipinangako niya. Tiniyak niya sa kanya na siya lang ang magkakaroon ng karapatang galpihin si punong ministro hanggang sa mawalan nito ng malay. Bumalik si Leo nang marinig ito at nagtanong kung ano ba ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Julius na nagbigayan sila ng pangako ni Scarlett, kaya kailangan niyang tuparin ang pangako niya sa kanya. Nagulat si Leo nang marinig ito, dahil akala niya na nagpalitan ng panata ng kasal si Julius at Scarlett. Naging emosyonal siya sa pag-iisip na sa wakas ay natagpuan na ng kapatid niya ang lalaking gusto niyang makasama habang buhay, pero hindi maintindihan ni Scarlett kung bakit siya ay. Ang pagiging madrama, napagtanto ni Julius na medyo tanga silang dalawa pagdating sa pagbasa ng sitwasyon, pero nagpasya siyang huwag silang pansinin at nagbigay ng senadorya sa mga knight na naghihintay sa labas. Hindi nagtagal, nakabawi rin si Leo mula sa kanyang madramang pagpapahayag at ginamit ang kanyang espesyal na kakayahan na tinatawag na clairvoyance upang silipin ang buong mansyon. Natagpuan niya si Godwin at ang kanyang anak na papunta sa bubong at kaagad pagkatapos noon, nakita niya ang isang dragon na nakalutang sa ibabaw ng bubong. Nagmadali silang tatlo papunta sa bubong, at sinabi ni Julius na napatunayang totoo ang kanyang teorya na nakikipagtulungan si Godwin sa mga Dragon Rider ng Vanquish Empire. Sinabi niya na kailangan nilang magmadali o makakatakas si Godwin, pero sa kasamaang palad, nasa silong sila at may 5 palapag na humahadlang sa kanila. May paraan si Scarlett para malampasan ang pagsubok na yun, at hinubad niya ang kanyang sapatos habang sinasabi kay Leo na palayain si Nanaka at lahat ng iba pang alipin. Pagkatapos ay ginamit niya ang kapangyarihan ng bilis, tinatawid ang buong hagdan sa isang talon. Tumatalon-talon siya sa mga dingding bago basagin ang isang bintana at tumalon diretso sa bubong. Ang paggamit ng malaki niyang kapangyarihan ng sabay-sabay ay nagpapabigat sa kanyang katawan, pero tanaw na niya ngayon ang dragon pati na rin si Godwin, at hindi niya balak hayaang makatakas ang matandang iyon. Samantala, narating na ni Godwin at ng kanyang anak ang sakay ng dragon at nagsimula. Iniinsulto siya. Sabi nila, isang ordinaryong sundalo lang siya kaya dapat bumaba siya mula sa dragon at harapin sila ng pantay. Pero galit na galit ang Dragon Rider sa kanila. Tinawag niya silang hamak na tao at inutusan ng dragon niya na parusahan sila. Winasiwas ng dragon ang mabigat nitong buntot para itaboy ang dalawang hanghang, pero biglang bumaba si Scarlett mula sa langit na parang bulalakaw at hinarang ang buntot ng dragon. Sinasabi sa rider nito na hindi niya hahayaang saktan nito ang kanyang mga asterisk target. Dinurog na niya ang anak ni Godwin sa ilalim ng kanyang mga paa at casual na sinabi sa kanya na siya na ang susunod. Pero biglang bumaba ang Dragon Rider, sinasabi kay Scarlett na hindi niya inasahan na may makakapigil sa buntot ng dragon niya gamit lang ang isang kamay. Lumuhad siya sa harap niya at inihagis ang kanyang balabal, sinasabing umibig siya sa kanya. Inalok niya itong magpakasal, na ikinagulat ng lahat, ngunit tinanggihan ni Scarlett ang kanyang alok at itinulak siya palayo.
Sinubukan ng dragon na ipaghiganti ang kanyang amo sa pamamagitan ng pag-atake kay Scarlet, ngunit hinawakan niya ang bibig nito at idiniin sa lupa. Sa panahong yun, bumangon ang sakay ng dragon, at pagkatapos makita si Scarlet na talunin siya at ang kanyang dragon, mas lalo siyang naakit dito. Muli niya itong inalok na tanggapin ang kanyang alok, ngunit sinuntok siya nito sa tiyan para mawalan siya ng hininga. Patuloy pa rin ang mapulang buhok sa pagsasabi kung gaano siya kaganda, kalakas at kagarbo, kaya sinipa siya palayo ni Scarlet, iniisip na sapat na ito para pabagsakin siya. Gayunpaman, bumangon siya, at kahit hirap na hirap siyang tumayo, gusto pa rin niyang pakasalan siya ni Scarlet dahil ngayon lang siya nakakita ng isang babaeng malakas na tulad niya. Sinabi ni Scarlet sa kanya na tumigil na siya sa pagpapakatanga dahil alam niyang siya si Alflame, ang unang prinsipe ng imperyo ng Vanquish na pumunta dito para patayin ang walang kakayahang si Godwyn. Natarante si Godwyn nang marinig ito, at kinumpirma ni Alflame ang sinabi ni Scarlet. Ipinahayag niya na pumunta siya para patayin si Godwyn at ang kanyang mga tagasunod dahil ang mga traidor na tulad nila ang pinakamalaking banta sa kapayapaan ng dalawang bansa. Inihagis ni Al ang kanyang sibat kay Godwyn para tapusin na siya agad, pero binasag ni Scarlet ang sibat gamit ang isang sipa, sinasabi sa kanya na umatras. Agad lumapit ang prinsipe at hinawakan ang kanyang binti, at napansin ni Scarlet na nagpapanggap lamang siyang mahina kanina dahil mukhang malakas pa rin ang kanyang katawan. Tinanong niya ito kung talagang kampante siya sa kanyang tibay at kinumpirma ni Godwyn, sinasabing mayroon siyang basbas na gawing matigas ang kanyang katawan na parang bakal, kaya hindi siya matatalo sa mga pisikal na atake. Sinabi niya kay Scarlet na hindi gagana ang kanyang mga atake sa kanya, kaya hayaan na lang niya siyang tapusin si Godwyn, pero tumanggi siya, sinasabing may paraan siya para talunin siya. Bigla na lamang niyang hinawakan ang ulo nito, at ibinaba ni Al ang kanyang depensa, iniisip na hahalikan niya ito. Gayunpaman, itinulak ni Scarlet, nakayuko ang ulo niya at sinuntok siya ni Scarlet ng buong lakas. Kahit na inabot niya ang maraming tuhod sa mukha, nagkukunwari si Al na ayos lang siya, pero pagtayo niya, nagsimula siyang mahilo dahil sa sipa ni Scarlet na nagdulot ng concussion. Nawala siya sa balanse, pero hindi ang pag-asa, at muli niyang hiniling kay Scarlet na sumama sa kanya dahil hindi nababagay sa kanya ang kahariang ito ng mga mahihina. Gayunpaman, sawa na siya sa mga sinasabi nito, at basta na lang niyang hinawakan ang kwelyo niya at ginamit ang kanyang kapangyarihan para ibalik siya ng mabilis sa kanyang kaharian. Pagkatapos noon, sa wakas ay binalingan ni Scarlet si Godwyn, na halos naiihina sa takot . Nagpaumanhin siya sa pagtatangkang patayin siya at sa paggamit kay Terran para sirain ang pagpapakasal niya kay Kyle. Ang pangalawang pahayag ay bago para kay Scarlet, at tinatanong niya ang ministro kung tinulungan ba niya si Terran na mapalapit kay Kyle. Sabi niya na kung tinulungan niya itong mapahiya siya sa harap ng lahat noong araw na yon, magbabayad siya, at nauutal si Godwyn habang sinasabi sa kanya na sumunod lamang siya sa plano ni Terran. Nagtataka na si Scarlet ngayon, at nakikita ni Godwyn ang pagkakataong makatakas. Nangangako siya ng impormasyon kung papakawalan siya nito at nagsisimulang sabihin sa kanya na si Terran ay hindi isang normal na babae, at tinawag siya mula sa ibang mundo ng mismong Diyosa. Hindi sigurado si Scarlet kung nagsasabi ba ito ng totoo, ngunit sapat na ang bagong impormasyon para mapatigil siya sa kanyang ginagawa pansamantala. Sa kasamaang palad para kay Godwyn, iniisip ni Scarlet na ginawa siyang ulyanin ng takot, at basta na lang siya nagsasalita para protektahan ang sarili niya. Hindi siya makapaniwala na si Terran ay isang babae mula sa ibang mundo na tinawag ng Diyosa, kaya napagdesisyonan niyang bigyan si Godwyn ng parusang nararapat sa kanya. Sinusubukan pa ring makipag-usap ni Godwyn sa kanya, iniaalok ang anumang gusto niya. Nag-isip si Scarlet sandali, at saka sinabi na kailangan niya ng isang taong masasapak na may mga matang naglilihim, matangos na ilong, at makapal na damit. Sinabi ni Godwyn na maaari niya itong makuha, ngunit bigla niyang napagtanto na siya ang inilalarawan nito. Ito ang hinihintay ni Scarlet. At ginagamit niya ang kapangyarihan ni Chrono upang gawing 100 beses na mas mabagal ang daloy ng oras sa paligid niya kaysa sa normal, habang siya lamang ang nakakagalaw ng normal. Sinuntok niya si Godwyn para sa mga taong pinagsamantalahan niya at sa mga dinukot niya para ipagbili bilang alipin. Sinuntok niya siya dahil sa pagsira sa buhay ni Nanoka, at dahil din sa tangkang pagpatay sa kanya, at sa huli, sinuntok niya siya dahil gusto lang niyang bugbugin ito.
Sa mismong paglapat ng huling suntok ni Scarlett, nawala ang kanyang mahika ng oras, at tinanggap ni Godwin ang naantalang pinsala mula sa lahat ng suntok ng sabay-sabay. Magalang siyang yumuko habang palipad si Godwin, ngunit bigla siyang napaluhod dahil sumobra siya sa paggamit ng kapangyarihan ni Cronoa. Kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay nagiging itim mula sa mga dulo, at ang kanyang mga kamay ay nagsisimulang dumyugo rin. Nag-aalala si Scarlett na madidismaya sa kanya ang kanyang kapatid. Nawawalan siya ng balanse, ngunit dumating si Julius doon at inalalayan siya. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para pagalingin siya habang sinasabi na hindi niya paniniwalaan na may taong nakikipaglaban dito kung hindi niya ito personal na kilala. Hindi nagtagal, dumating din sina Leo at ang iba pa at nagsimulang tanungin si Scarlett kung okay lang siya. Nagtataka rin sila kung saan nagpunta si Godwin, at sumagot siya na dumaan siya sa pader kanina lang. Sa kasamaang palad, minamaliit ni Scarlett ang dating punong ministro, at nakatayo pa rin siya. Tumalon siya pababa mula sa pader at hinayla ang baril na ibinigay sa kanya ni Terren para barilin si Scarlett, pero biglang sumugod si Julius sa harapan niya para harangin ang bala gamit ang kanyang katawan. Nabigla ang lahat sa nakita nila, pero natuwa si Godwin dahil nabawasan na raw ang isang sagabal sa kanyang plano. Nagalit si Scarlett sa kanya at agad siyang sinugod, at itinumba sa lupa gamit ang isang suntok. Sinabi ni Godwin sa kanya na hindi siya masasaktan ng mga suntok niya dahil may regalo siya mula kay Goddess Pomnia na nagpoprotekta sa kanya mula sa lahat ng pinsala. Pero nagkamali ang tanga nang ipakita niya ito kay Scarlett, at agad niya itong inagaw bago niya basagin ang ilong nito. Sinabi niya kay Godwin na hindi siya mapapatawad sa kasalanang pagpatay, Julius, at dapat siyang humingi ng tawad sa kanya sa kabilang buhay. Pagkatapos noon, binugbog niya ang matanda ng buong lakas at tumilapon nito. Sabi niya na naipaghiganti na niya si Julius, at hiniling niya na bantayan sila nito mula sa langit. Umubo si Julius habang sinasabi sa kanya na hindi pa siya patay, dahil nailigtas siya ng panggagamot ni Leo. Tinanong niya si Scarlett kung dismayado ba siya na buhay pa siya, at sumagot siya na natutuwa siyang maayos ito. Di nagtagal, lahat ng mga maharlika ay inaresto at buhay pa rin si Godwin kahit nasapul siya ng suntok ni Scarlett. Samantala, nagpapahinga si Scarlett sa kanyang karwahe, kuntento na nabugbog niya ang kanyang target. Kasabay nito, sa Imperyong Vanquish, si Prinsipe Al ay nakasabit sa isang puno nang dumating ang kanyang kaibigan para tulungan siya. Sinipa niya ang puno, kaya nahulog si Al sa lupa, at inalalayan siya habang naglalakad sila papunta sa kanyang dragon. Nagreklamo si Al na baka nabali lahat ng buto sa katawan niya, pero sinabi ng kaibigan niya na hindi nakakatawa ang kanyang biro dahil siya ang may pinakamatibay na katawan sa buong planeta. Ibinunyag ng prinsipe na kulay pula ang buhok na napadpad siya rito mula sa ibang bansa, at malamang naubos na ang lahat ng kanyang swerte para manatiling buhay kahit nangyari yun. Di nagtagal, nakarating sila sa dragon at lumipad pa uwi, at sa daan, tinanong ng blondeng kaibigan si Al kung nakapaglaro siya ng laruan na gusto niya. Nag-iisip si Al tungkol kay Scarlett, sinasabing mas nagustuhan niyang makipaglaro sa kanya kaysa sa inaasahan niya, at gusto niya siyang makita ulit sa lalong madaling panahon, pabalik sa kaharian. Ang balita tungkol kay Scarlett na pagpigil sa subasta ng mga alipin ay kumalat ng mabilis, at lahat ay nagsimulang tawagin siyang tagapagligtas ng kanilang kaharian. Dumalaw ang mga periodista sa Maharlikang Akademya para kausapin ang kanyang mga kaibigan tungkol sa kanyang mga hilig at alagang hayop, at habang nag-iisip ang mga babae kung si Scarlett ba ay mayroong isang cute na malambot na pusa o isang eleganteng aso, ang kanyang pinakabagong alaga ay ang dragon na nagngangalang Rex na iniwan ni Al. Habang sinasanay ni Scarlett ang dragon, tinitingnan siya ni Nanaka mula sa malayo ng may inggit. Sa sandaling yun, dumating ang kanyang mayordomo at sinabi sa kanya na siya ang nagsupply sa lahat ng mga mangangalakal. Sa bayan kasama ang bagay na naisip niya. Hindi siya sigurado kung mabebenta itong mabuti dahil medyo kakaiba ito, pero kampante si Scarlett na kahit si Julius ay bibili ng marami nito. Itinuro naman ng mayordoma na tila nagseselos si Nanaka sa bago niyang alaga, at tinawag siya ni Scarlett para makipaglaro rin. Masayang nagbagong anyo si Nanaka sa isang tuta at tumakbo papunta sa kanya, pero dumating ang mga katulong para kunin siya dahil kailangan nila ng tulong sa paghahanda para sa mga bisita na malapit nang dumating. Sa kabilang banda, dumalaw si Terren sa kulungan, pero pinigilan siya ng mga gwardya.
Ginamit niya ang kanyang mahika para impluwensyahan ang isip nila, at pinayagan siyang dumaan. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa kung paano niya gustong magkaroon ng isang kaibig-ibig na wakas ng kanyang kwento na parang sa isang fairy tale. Gusto niyang umibig sa isang prinsipe at malampasan ang maraming pagsubok kasama siya upang makamit ang kanyang masayang wakas. Lahat ng ginagawa niya ay para sa masayang wakas, at kahit ngayon, dinadalaw niya si Godwin para sa parehong dahilan. Natutuwa siyang makita siya at hinihiling na palayain siya dahil gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang paglingkuran si Goddess Pomona. Sumagot si Terran na nagpapasalamat siya sa kanya sa pagsugpo sa ibang mga relihiyon sa rehiyon upang maging Pomianism ang pangunahing relihiyon ng bansa. Sabi ni Godwin na mas marami pa siyang magagawa kung siya ay mapapalaya, ngunit sabi ni Terran na may regalo siya para sa kanya mula kay Goddess Pomona. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang impluwensyahan din ang kanyang isip, at pagkatapos ay nag-iiwan ng isang bote ng lason sa sahig. Si Godwin, na lubos na niyang nasasakupan, ay ininom ang lason at umalis si Terran, nagpapasalamat sa kanya sa pagganap sa kanyang papel sa kanyang kwento, ngunit hindi na niya ito kailangan. Nakarating kay Julius at sa iba ang balita tungkol sa pagkamatay ni Godwin, ngunit nahihirapan siyang paniwalaan na magpapakamatay ang isang lalaking matatag tulad niya. Kainahinala rin para kay Leo dahil wala silang nakita tungkol kay Terran, kahit na isa siyang pangunahing kasabwat ayon sa mga ulat ni Scarlett. Sa sandaling yun, dumating si Nanaka dala ang ilang lumang files na hiniling ni Leo. Habang sinusuri nila ang mga files, nagtaka si Julius tungkol sa babaeng nagngangalang Terran na nagawang kontrolin kahit ang punong ministro. Bigla na lamang siyang nakakita ng isang sulat tungkol sa relihiyong Pomianismo at napalingon si Nanaka nang marinig yon. Ipinaliwanag ni Julius sa kanya na may iba't ibang relihiyon sa kaharian at ang Pomianismo ay isa sa mga pangunahin. Dagdag pa ni Leo, sumikat daw ito kamakailan lamang at ginawa pang ang opisyal na relihiyon ng kaharian. Sinasamba nito si Pomona, ang diyosa ng kagandahan at pag-ibig, at pinamumunuan ito ng isang hambog na negosyante na talagang Sekim. Nakuha ni Nanaka kung paano ito konektado kay Godwin, dahil dati siyang nakikipag-usap sa bawat taong Sekim na makita niya. Gayunpaman, binanggit ni Sigurd ang isa pang malaking relihiyon na umiiral na simula pa noong simula ng pagkakatatag ng kaharian. Ito ang relihiyon ng Dianismo na sumasamba kay Santa Hestiana, na isang batang babae na may kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu. Sabi ni Leo na kahit hindi ito ang opisyal na relihiyon ng Estado, karamihan sa mga tao ay naniniwala sa Dianismo, at kung tatanungin mo ang mga ordinaryong tao, karamihan sa kanila ay sasabihin na karapat-dapat ang Dianismo sa titulong yun. Ipinapaalala nito kay Sigurd na malapit na ang opisyal na festival ng pilgrimage ng Dianismo at ipinagkakatiwala rin ito ni Julius kay Leo dahil ayaw niyang makialam dito. Bigla niyang binanggit si Scarlett at tinanong si Leo kung kamusta na siya. Sumagot si Leo na napakabuti niya at kahapon lang, lumabas siya upang manghuli ng pagkain para sa kanyang dragon. Tumawa si Julius dito, at sinasabing isa siyang tunay na kahanga-hanga at natatanging babae. Nagsisimula siyang mag-isip na hindi siya kailanman mag-asawa kay Scarlett sa kanyang tabi at iniisip kung dapat ba talaga niyang hilingin ang kanyang kamay para pakasalan. Nagniningning si Leo sa tuwa habang sinasabi niya kay Julius na tigilan na ang pagbibiro dahil nagpalitan na sila ng sumpaan. Nabigla sina Nanaka at Sigurd sa narinig na ito at sinabi ni Leo sa kanila na ipinangako na ni Julius at Scarlett ang kanilang buhay sa isa't isa, ngunit ito ay isang lihim na lihim sa ngayon. Patuloy siyang nagmamalaki kung gaano kaswerte ang kanyang kapatid na babae at umaasa si Julius na balang araw ay mauunawaan niya ang totoo. Samantala, nagpasya siyang dalawin ang kanyang minamahal. Ilang araw ang lumipas, si Scarlett ay lubusang inaamo niya ang dragon at sakay na sakay siya sa likod nito. Dinalaw siya ng kanyang mga kaibigan mula sa akademya sa kanyang bahay at pagdating nila sa tarangkahan, nakita nilang lumilipad ang dragon patungo sa kanila. Hindi nila nakita si Scarlett na nakasakay dito at hindi man lang naghintay na ipaliwanag ng mayordoma na hindi nagbabanta ang dragon. Agad nila itong inatake at kahit papaano, hindi nasaktan si Scarlett kahit nataman siya. Kalaunan, habang nagtatati sila, nalaman niyang akala ng kanyang mga kaibigan ay kaaway ang dragon. May pagmamalaki nilang sinabi sa kanya na inakala nila yon dahil sumasakay rin ng dragon ang mga sundalo ng Kalabang Kaharian at gusto nilang pabagsakin ang isa pagkakita pa lang nila dito.
Medyo natutuwa si Scarlett na hindi pa rin sila nagbabago, gaya ng dati dahil matagal na silang hindi nagkita. Nagsimula nang magtalo ang mga babae kung sino ang mas nakatataas sa dormitoryo ng mga babae noong wala si Scarlett. Pagkatapos noon, sinabi nila kay Scarlett na gumaling agad at bumalik sa akademya, dahil malapit na ang graduation at ayaw nilang magtapos na wala siya. Sinabi ng babaeng kulay ube ang buhok na gusto na niyang makatapos agad at magpakasal sa isang mabuting lalaki. Narinig ni Scarlett na marami ng manliligaw ang babae, ngunit sumagot siya na walang seryoso sa kanila. Gusto niya ng isang lalaki na handang isugal ang buhay para sa kanya at kahit natutuwa si Scarlett na marinig ang kanyang mga pangarap, ipinaalala nito sa kanya kung paano isinuong ni Julius ang buhay niya para iligtas siya. Hindi niya sigurado kung ano ang nararamdaman niya tungkol doon. Ngunit tinanong siya ng kanyang mga kaibigan kung may balak ba siyang magpakasal. Walang maisagot si Scarlett sa tanong na yun, ngunit nailigtas siya sa pagsagot nang pumasok si Nanaka sa kanyang silid. Sinabi niya sa kanya na abala siya ngayon at makikipaglaro sa kanya mamaya, ngunit sinabi ni Nanaka na hindi siya narito para maglaro. Narito siya kasama ang isang bisita at ang bisita ay walang iba kundi si Julius. Nagulat ang mga babae na makita siya dito at habang binabati niya sila, tumayo sila at kinakabahang bumati sa kanya. Nagtanong si Julius kung nakakaabala ba siya sa kanila at habang sinasabi ni Scarlett na naabala niya ang kanyang oras ng tsaa kasama ang kanyang mga kaibigan. Pero mas masaya ang mga babae na isakripisyo ang oras ng tsaa para sa kumpanya ng prinsipe. Tinanong niya sila kung maaari niyang hiramin si Scarlett saglit at hindi nagustuhan ni Scarlett ang paraan ng pagkakatanong niya. Hindi alintana ni Julius ang kanyang reaksyon, lumapit siya kay Scarlett at hinawakan ang kamay nito. Sinasabi na may gusto siyang pag-usapan ng sarilinan. Nagsimulang maglaway ang mga babae sa nakitang eksena at sinabi nila kay Julius na hiramin siya hanggat gusto niya. Pakiramdam ni Scarlett ay parang pinagtaksilan siya gaya ng naramdaman ni Caesar noong sinaksak siya ni Brutus. Kasunod nito, inakay ni Julius si Scarlett palabas at tinanong kung narinig na niyang namatay si Godwin habang nakakulong. Kinumpirma niya at pagkatapos ay idinagdag ni Julius na inimbestigahan niya si Terren ayon sa ang mga ulat niya, pero walang alam si Kyle tungkol sa kanya. Wala silang kahit anong bakas tungkol sa kanya kaya't lubusang natigil ang investigasyon. Nauunawaan na ni Scarlett kung bakit gusto niyang mag-usap ng sarilinan dahil hindi nila ito maaaring pag-usapan sa harap ng kanyang mga kaibigan. Napansin ni Julius ang reaksyon niya at tinanong kung gusto niyang mag-usap tungkol sa iba. Sumagot si Scarlett na wala siyang gustong pag-usapan at tinanong siya kung mayroon pa siyang idadagdag. Sinabi ni Julius na hindi pa bumabalik sa normal ang kanyang buhok at kinumpirma niya ito, sinasabing plano niyang bumisita sa isang hot spring para makapagpahinga ang kanyang isip at katawan. Sinabi ni Julius sa kanya na magandang ideya yun dahil siya ay isang napakahalagang yaman sa kanilang kaharian at dapat niyang gawin ang lahat para manatili sa pinakamagandang kalagayan. Sabi niya ay ayaw niya siyang mawala dahil lamang sa isang maliit na bagay at sumagot si Scarlett na ganoon din ang nararamdaman niya para sa kanya. Nagulat si Julius doon at sinabi ni Scarlett sa kanya na huwag siyang gagawa ng isang bagay na kasing walang ingat ng pagsasakripisyo ng sarili para sa kanya. Sabi niya na masaya siya na pinahahalagahan ng husto ng maharlikang pamilya ang kanyang biyaya, ngunit kung may mangyari sa magiging hari dahil sa kanya, hindi niya kailanman mapapatawad ang kanyang sarili. Bigla siyang pinatigil ni Julius, tinatanong kung maaari ba siyang pumitas ng mga rosas dito at pinayagan naman siya nito. Sinimulan ni Julius ang pagpitas ng mga rosas habang ipinapaalala niya, pulang-pula noong panahong magkasama silang pumunta sa palengke. Sabi niya noong araw, nagbalat kayo rin daw ang mga magulang niya bilang ordinaryong mamamayan para maglibang sa palengke at nagulat si pulang-pula nang marinig yun dahil mukha silang seryosong tao. Sabi ni Julius, seryoso at mahigpit lang daw sila sa labas, pero romantiko talaga sila sa loob. Kinwento niya na libu-libong regalo ang ibinigay ng kanyang ama, ang hari, para makuha ang atensyon ng kanyang ina, pero nagsawa lang daw ito. Ngunit, may isang regalo siyang ibinigay na nakapagpatibok ng puso nito at pumayag itong pakasalan siya. Ang regalo ay isang koro ng gawa sa mga rosas na ginawa mismo ng kanyang mga kamay at ngayon, ginagawa rin iyon ni Julius. Ipinatong niya ang koro ng rosas sa ulo ni Scarlett na nagsasabi sa kanya na kailangan niya siya. Sinabi niya sa kanya na kapag kasama niya ito, ang mundo niya ay makulay at puno ng magagandang bagay, pero kung wala siya,
Ito ay kulay abo at walang buhay. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha niya. Sinasabi na ninakaw niya ang puso niya at biglang bumilis ang tibok ng puso ni Scarlett. Nanlalambot ang kanyang tuhod habang lumalapit si Julius at hinihiling na manatili siya sa kanya habang buhay. Gustong sumagot ng oo si Scarlett, pero tinawag siya ni Julius na kanyang pinakamamahal na laruan at sumama ang kanyang pakiramdam. Tinanong niya kung talagang naglagay siya ng pagmamahal sa paggawa ng koro ng rosas na ito at kinumpirma niya. Sinasabi na inilagay niya ang kanyang pagmamahal para sa kanyang nakakatawang laruan doon. Inis na inis si Scarlett ngayon, pero umalis si Julius na walang pakialam. Sinasabing hindi niya alam na gustong-gusto rin pala nito ang mga romantikong pantasya katulad ng ibang babae sa edad niya. Sabi niya halos nakalimutan na niyang tao pala ito pagkatapos niyang makitang bugbugin ang mga maharlika kahit saan, at hindi niya aakalaing gusto pala nito ng romantikong pagtatapat. Hindi sumagot si Scarlett, sa halip ay isinuot niya ang kanyang mga guwantes na may buko, nagtatanong kay Julius kung pwede ba niya itong bugbugin. Pero doon nagtatapos ang video na ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod.